Welcome back mga kalakdan. Ngayong araw na po papakita natin yung pwedeng ipakain sa manok na naglulugon para madaling makumpleto. At saka matagal-tagal rin tayo hindi nakapag-upload ng video kasi na-hit naman tayo. Ako, mahilig ako sa hit kung meron kang alam kung paano mag-upload ng video na hindi na-hit, paki-comment naman sa baba. Ngayong araw to papakita natin kung anong dapat ipakain sa manok na naglulugon. Ayan. Kasi nakuha tong idea na to sa ating magaling na magmamanok, Sir Biboy Enriquez. Kasi nakita ko yung video niya kung paano niya pinakain yung manok na naglulugon. Sabi niya kasi pag pinakain mo ng cracker yung manok na naglulugon, mabilis na nagtatanggal yung manok, tapos mabilis rin nagpapalit, tapos madali lang siyang makumpleto, kaya na-advance siya pagdating sa tare. Kasi yung iba hindi pa kumpleto, sinasalang na, sa kanya kumpleto na, lamang na. Kasi pag ang manok kasi naglulugon, masakit sa yan, sa balahibo nila, kasi buhay pa yung yung balahibo niya, may dugo pa yun sa dulo. Kaya pag nakaryo na yon, ayaw yon, kasi masakit pa yung nasa sa kanilang likod, kasi yun ang pinakahuling makompleto pag naglulugon. Kasi sabi ni Sir Biboy Enriquez na pag cracker pinakain, madaling magbawas kasi yon, madaling mabawas, tapos madaling ma-absorb yung mga nutrients ng mais, kasi carbo yon, yung sa kasi sa balahibo naman kailangan ng carbohydrate yun. Pwede rin siguro yung yung kanin, pero di ko lang masyado ini-endorse yung kanin, kasi wala naman sinabing si Sir Biboy Enriquez na pwede yung kanin. Pagkakaalam ko cracker lang yung binigay niya, tapos yun lang yung binibigay niya araw-araw sa sa manok niya, patuka niya. Then yung manok niya may madaling na kumpleto yung balahibo. Yan, papakita natin yung papakain ng cracker sa manok nating naglulugon. Ayan. Hindi ko maintindihan kung bakit maagang naglugon to, nasa 9 months pa naman to. Ewan ko lang kung bakit. Siguro kasi yung buntot niya nung sa pa siya, sa stag. Kaya siguro natatanggal na, kasi papalitan ng bago. Kasi nasa na to stag pa, 9 months old stag pa pala nito. Kaya hindi ko na maintindihan kung bakit natatanggal yung balahibo sa buntot. Bata pa naman. Kalimitan kasi naglulugon manok, bull stag naglulugon na yon. Kasi katulad nito, naglugon siya, pero na to, 3 years na yan. Pero okay lang yan, nalalaman natin bakit maglulugon, kasi taon-taon naglulugon yung manok. Pero di ko lang maintindihan kung bakit maagang naglugon yung mga manok natin. Seven months. Ito na sa mag 2 taon na, hindi pa naman naglugon. Kaya lang ito yung yan lang yung pinagtataka ko kung bakit naglugon siya. 9 months pa to. Yan, kita nyo yung balahibo niya yan, dalawa na lang. Hindi ko lang alam kung bakit. Siguro kasi yung lumang buntot niya simula pa ng 4 months old siguro, kaya ganoon, mabilis na natatanggal. Ito, ayan, naglulugon yan kita naman. Pero nasa yan, bull stag na yan, bull stag. Ito 10 months old yun. Pero hindi naman naglulugon. Naglalakad tayo, punta tayo sa bilihan ko ng mga patukan ng manok ko. Nilalakad ko lang kasi malapit lang naman, tapos parang exercise na rin. Kasi pag tumumotor ako, malapit lang naman, kaya ina-exercise ko na lang yung mga paa ko. Kaya nilalakad ko na lang. Pakita natin yung tindahan na binibilan natin ni patukan ng manok natin. Ayan.
may nilalakad na natin, malapit lang naman. Para lumabas naman ng konting pawis natin. Kasi parang hindi na tayo napapawisan. Kaya ayan, lakad-lakad lang pag may time. Ayan, malapit na tayo, banda dun oh. Dun. Ayan, nakarating na tayo. Tatawid lang tayo sa sa kabila. Ayan. Live show. Ito pala yung pinapakain natin sa manok. Ayan, Galimax 3. Tapos 7 kinds. Ay, wala pala. Ay, 7 kinds. 7 kinds? Wala yan mo nung tag? Ay. Ganda. Ito pala yung papakain natin sa mga sisiw natin. Galimax 2. Kako. Nabili na tayo ng pagkain sa patukan ng sisiw. Pero naubusan ka ng 7 kinds, kaya baka sa syudad na lang tayo bumili ng 7 kinds kasi naubusan sila. Siguro mamaya na lang kasi napakain ko naman ng manok ko. Para sa mamayang hapon patukan natin. Kaya lang naubusan ng 7 kinds. Syudad na lang tayo bibili. Pauwi na tayo kasi ayan, nakabili na tayo ng para sa sisiw. Kasi kukunti lang yung sisiw ko kaya konti lang, hindi naman madali maubos to kasi konti lang yung sisiw natin kasi hindi naman tayo nag-breed ngayon na season. Lalo lang nagkataon lang na yung mga nasa free range ko naglimlim, then nakapisa, hindi naman karamihan, kaya okay lang yan. Ayun po, papakainin natin ng krakon yung manok natin na naglulugon. Kasi yun na yung paraan para mabilis kumpleto yung paglulugon niya. Para pakita natin kung pinapakain ba talaga natin ng krakon yung manok. Kasi sabi ni Sir Biboy Enriquez na krakon daw ang papakain sa manok na naglulugon para mabilis makumpleto. Tara. Ayan. Ayan po krakon. Pakita natin yung papakainin natin ng krakon. Ayan. Ayun na kalakban. Ayan. Ayan. Kita nyo, krakon yung pinapakain ko. Ayan. Ayan, krakon yan. Pagkain natin siya na naglulugon. Ayan. Yun po yung pamamaraan nakuha natin sa sa ating mini-mentor na magmamanok na si Sir Biboy Enriquez. Yun po yung pamamaraan niya para mabilis maglugon yung mga manok niya at mabilis din makompleto. Yun po yung ginagawa niya sa mga manok niya. Kaya sinusunod lang yung sinasabi niya, sinusunod lang natin para maobserbahan din kung anong mangyayari kung krakon yung pinapakain natin sa ating naglulugon na manok. Kasi alam naman natin na si Sir Biboy Enriquez magaling sa pagmamanok yan. At saka kung bago pala sa ating video mag-subscribe ka na at saka click yung bell button para updated ka sa ating mga bagong video lalabas. Ikaw na hindi pa nakapag-subscribe mag-subscribe ka na para malaman mo
ating pamamaraan sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. Bye-bye!